Mga binibini, ginang at ginoong maligayang pagdating sa paliparan ng Filipino 3A. Ang lipad na ito ay pinangungunahan ni Kapitan Manalo. Ito po si Alice Marasigan ng inyong cabin crew in charge. Bago tayo lumipad patungo sa ating destinasyon, ang lahat ay inaanyayahan kong tumayo para sa ating panalangin. Mahal naming Panginoon, lubos ang aming pasasalamat sa biyaya at kalakasang inyong ibinibigay. Nawa po ngayong araw ay gabayan niyo po kami sa aming paglalakbay. Hinihingi din po namin ang inyong gabay sa mga pasahero lalo't higit sa aming kapitan. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw at mabuhay. Ako ang inyong kapitan, Kapitan Manalo. Para sa ligtas at maayos nating paglipad, narito ang acronym na airlines na dapat ninyong tandaan. A. Alituntunin ay pakatandaan. I. Intindihin ang paksang mapag-uusapan. R. Respeto ay kinakailangan. L. Lilinangin ang kakayanan. I. Inyong kooperasyon ay inaasahan. N. Nais sabihin ay inyong pakawalan. E. Eksaktong oras ng pagdating ay kinakailangan. At S. Sikaping malinis ang kapaligiran. Para malaman ng mga nakarating at hindi nakarating ng mga pasahero, nais kong malaman kung sino ang kalihim ng mga pasaherong naririto. Maraming salamat. Para sa layunin ng ating paglalakbay, inyong pakinggan at unawain. Matapos ang biyahe na ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang mga kontekstual na pahiwatig sa pagbibigay kahulugan, maisasabuhay ang mga aral na hatid ng pahiwatig na kontekstual, at makalilikha ng sariling pangungusap gamit ang pahiwatig na kontekstual. bago tayo tuluyang sumakay sa eroplano, ay may gawain muna tayong kailangang mapagtagumpayan. At ito ay tatawagin nating maleta nungkoy buksan. At para sa ating mechanics, Simple lang ang mechanics ng ating gawain. Mayroon kaming 4 na maletang inihanda na naglalaman ng katanungan at larawan. Mayroon din kaming inhandang bunutan ng pangalan gamit ang inyong mga tiket. Kung kaninong tiket ang mabunot ay siyang pipili at sasagot sa 4 na maleta na kanilang bubuksan. Handa na ba ang lahat ng pasahero? Narito ang 4 na maletang naglalaman ng katanungan at larawan. Para sa unang maleta, ito ay naglalaman ng katanungan. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na bumalik sa unang panahon, sino ang isasama mo at bakit? At para sa susunod na maleta, ito ay naglalaman ng larawan. Mahusay! Ito nga ay ang nobelang Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal. At para sa ikatlong maleta, ito ay naglalaman muli ng isang katanungan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maglakbay saan mang sulok ng mundo, saan ito at bakit? Mahusay! At para sa huling maleta, ito ay naglalaman muli ng isang larawan. Tumpak! Ito nga ay ang nobelang El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Mahusay! Binabati ko kayo sapagkat napagtagumpayan na natin ang ating unang gawain. ngunit mukhang nagkaaberya sa lugar na ating pupuntahan kung kaya't ang ating pag-alis ay maaantala. Kaya naman, naghanda kami ng isang gawain na tiyak ninyong magugustuhan habang kayo ay naghihintay. Natatawagin nating linyay tukuyin, aberyay di iindahin. Panuto, pakinggan ang bawat pahayag ng iba't ibang tauhan mula sa akdang Noli Me Tangere at tukuyin kung sino ang nagwika ng partikular na pahayag. Piliin ang kasagutan mula sa kahon. Para sa unang bilang, Ikaw! Hindi ba ikaw ang pari ng bayan? Lapastangan! Anong karapatan mong ipahukay ang bangkay ng aking ama?
Mahusay! Ang pahayag nga ay winika ni Crisostomo Ibarra. Para naman sa ikalawang bilang, Tulungan ninyo po akong sirain ng pag-iisang dibdib namin. Si Ibarang mahal ko. Kung hindi man siyang makakatuluyan ko, ay maliban sa pagpasok sa kumbento, ay mamamatay na lang ako. tumpak! Ang pahayag na ito ay winika ni Maria Clara. Para sa ikatlong bilang, Paumanhin, hindi ko sinasadyang alipustahin ang iyong ama Ibarra. Tama na, ibaba mo yung hawak mo. Huwag mo akong papatayin, huwag. tama ang inyong kasagutan. Ang pahayag na ito ay winika ni Padre Damaso. Para sa ikaapat na bilang, Magandang gabi sa inyo. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking nasirang kaibigan, siya si Crisostomo Ibarra. mahusay! Ang ikaapat na pahayag ay winika ni Kapitan Tiago. At para sa huling bilang, Hay nako! Ang dami naman ng mga tao. Napakagulo. Ang ingay. O kayong mga hampas lupang Indyo, hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Ako ba ay hindi ninyo nakikilala? tumpak ang inyong kasagutan. Ang huling pahayag ay winika ni Doña Victorina. Mahusay, talaga namang ipinamalas ninyo ang angking galing sa paghula sa mga binitawang linya mula sa nobela na No Limitang Here. Kaya naman, ang ating eroplano ay makakaalis na. Ngunit parang maulap sa himpapawid. Kinakailangan natin itong hawiin, kaya naman sunod na gawain, halina't ating alamin at ito ay tatawagin natin, tuktukuyin mo. Batay sa mga pahayag na nasa ulap, nabuhat sa unang gawain, pansinin ang mga salitang may salungguhit at tukuyin ang kahulugan nito batay sa kung paano ito ginamit sa pahayag. Ikaw, hindi ba ikaw ang pari ng bayan? Lapastangan! Anong karapatan mong ipahukay ang bangkay ng aking ama? Mahusay! Ang salitang lapastangan ay nangangahulugang walang galang. Tulungan ninyo po akong sirain ng pag-iisang dibdib namin. Si Ibarang mahal ko. Kung hindi man siyang makakatuluyan ko, ay maliban sa pagpasok sa kumbento, ay mamamatay na lang ako. Mahusay! Ang salitang sirain sa pahayag ay nangangahulugang itigil o pigilan. Paumanhin, hindi ko sinasadyang alipustahin ang iyong ama Ibarra. Tama na, ibaba mo yung hawak mo. Huwag mo akong papatayin, huwag. Tumpak ang inyong kasagutan. Ang salitang alipustahin buhat sa pahayag ay nangangahulugang insultuhin o laitin. Magandang gabi sa inyo. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking nasirang kaibigan, siya si Crisostomo Ibarra.
Mahusay! Ang salitang nasira na ginamit sa pahayag ay nangangahulugang yumao o namatay. Hay nako! Ang dami naman ng mga tao! Napakagulo! Ang ingay! O kayong mga hampas lupang Indyo, hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Ako ba ay hindi ninyo nakikilala? Mahusay! Ang salitang hampas lupa na may salungguhit sa pahayag ay nangangahulugang mahirap o pobre. Binabati namin kayo, aming mga mahal na pasahero, sapagkat muli na naman natin napagtagumpayan ang ating gawain. Tunay nga namang napakahuhusay ng aming mga pasahero. Ngayong kalmado na ang takbo ng ating sinasakyan, halina't samahan niyo akong tuklasin ang ilang kaalamang babaunin ninyo pagbaba ng eroplano at tatawagin natin itong airplane mode. Bago natin simulan, ako muna ay may isang katanungan. Para sa inyo, ang mga salita ba ay maaaring maiba ang kahulugan batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap? Mahusay, sapagkat ang mga salita nga ay maaaring maiba ang kahulugan batay sa pagkakagamit nito sa isang pahayag. May tinatawag tayo na pahiwatig na contextual o context clues sa salitang Ingles, na kung saan nangangahulugan itong ang isang salita ay hindi iisa ang kahulugan. Nababatay ang kahulugan sa konteksto o gamit nito sa isang pahayag. Alam nyo bang mayroong 4 na uri ang pahiwatig na contextual? Kung hindi, ay narito ang unang uri. Ang unang uri ay ang definisyon. Ang definisyon ay mismong nakapaloob na sa pahayag na binabasa at narito ang halimbawa nito. Mas pipiliin ko pang pumasok sa kumbento at maging madre o mabuhay sa lungkot at mamatay. Sa inyong palagay, ano kaya ang kahulugan ng kumbento? Mahusay, kung inyong mapapansin, ang salitang kumbento ay binibigyang pagpapakahulugan bilang lugar kung saan naninirahan ang mga madre. Ang pangalawang uri naman ay ang paghihinuha. Inaasahang makagawa o makabuo ng isang palagay, opinyon at konklusyon mula sa katotohanan o katwiran at narito ang halimbawa nito. Dumating si Doña Victorina, lula ng magarbong karwaheng ipinasadya para sa kanya, habang suot ang magara nitong kasuotan at ang nagkikinangang alahas sa kanyang katawan. Ano ang inyong mahihinuha batay sa pahayag na ito? Husay, mahihinuha na may kaya o mayaman si Doña Victorina dahil sa mga salitang ginamit na magarbo, magara at nagkikinangang alahas. At ang pangatlong uri naman ay ang paghahambing o contrast. Ito ay ang pagbibigay halaga sa mga salitang naguhudyat ng pagkakaiba tulad ng pangatnig na subalit, pero at ngunit. Narito ang halimbawa nito. Iginagalang si Padre Damaso bilang kura ng kanilang simbahan, ngunit siya ay kinasusuklaman dahil sa magaspang nitong pag-uugali. Batay sa pahayag, ano ang ginamit na paghahambing? Tumpak, ang ginamit na paghahambing ay ngunit. Makikita sa pahayag na ginamit ang ngunit sa dalawang salitang magkaiba, at ito ay ang salitang iginagalang at kinasusuklaman. At para sa pang-apat na uri naman ay ang pagsusuri. Ito ay ang pagsusuri sa pagkakabuo ng mga salitang ugat at panlapi. Nahuhulaan ang kahulugan ng salitang pinag-aralan
at narito ang halimbawa nito. Si Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago, ay ang siyang naging tagatanggap ng mga panauhin. Kung inyong mapapansin at susuriin, ang salitang tagatanggap na panlaping taga at dinagdagan ng salitang tanggap ay nangangahulugang taong tumatanggap o nag-aasikaso sa mga dumarating na panauhin. Ngayong nalaman na natin ang 4 na uri ng pahiwatig na kontekstual ayon sa inyong sariling mga opinyon, bakit mahalaga ang pahiwatig na kontekstual? Magaling! Mahalaga nga ang pahiwatig na kontekstual sapagkat ito ay nakatutulong upang malaman ang kahulugan ng isang salita batay sa pagkakagamit nito sa isang pangungusap o pahayag upang hindi magkaroon ng kalituhan sa mga makakarinig at babasa. Tunay nga namang pinamalas ninyo ang inyong angking galing, kaya naman may inihandang mga pagkain ang aming cabin crew na inalaan para sa inyo. Ngunit bago ninyo matanggap ang mga pagkain ay aalamin muna namin kung kayo ba ay may naunawaan sa aming kaalaman na ibinahagi sa inyo. Nauunawaan nyo ba ang ibinahaging kaalaman? Mahusay! Kaya naman sunod na gawain ay atin ang simulan na tatawagin nating pagkain ay ibigay sa akin. Para sa mechanics ng ating gawain, ang aming cabin crew ay may inihandang mga pagkain na tiyak na bubusog sa inyo. Ngunit bago matanggap ang mga pagkain ay kinakailangan itong bilihin at ang pambayad ng mga pasahero ay ang pagtukoy sa sagot sa pahayag na nakapaloob sa pagkain. Nauunawaan ba ng ating mga pasahero? Mahusay! Kaya naman sunod na gawain ay atin ang simulan. Para sa unang pahayag, pinasok sa kumbento ng Santa Catalina si Maria Clara nang siya ay magdalaga upang matutunan niya ang isang istriktong pag-aaral kung paano maging relihiyosa. Mahusay! Ito nga ay isang halimbawa ng definisyon. Ginamit ang salitang kumbento at makikita ang kahulugan nito sa mismong pahayag na lugar kung saan namamalagi ang tao upang maging relihiyosa. At dahil dyan, narito ang inuming inihanda ng aming cabin crew. At para sa susunod na pahayag, ang bahay ni Kapitan Tiago ay napuno ng mga panauhin at mga taong pandangal na siyang mga kasama sa pagpupulong na isasagawa. Mahusay! Ang pahayag ay isang halimbawa ng pagsusuri. Ginamit ang salitang pandangal na may unlaping pan at salitang ugat na dangal na nangangahulugang taong kagalang-galang o panauhing respetado. At dahil dyan ay narito ang sunod na pagkaing inihanda ng aming cabin crew. At para sa susunod na pahayag, binabalot ng katahimikan ang silid ni Maria Clara, ngunit ang isip niya ay puno ng ingay na nag-aalis ng kapayapaan sa kanya. Tumpak ang inyong kasagutan. Ang pahayag ay isang halimbawa ng paghahambing. Ginamit ang salitang ngunit sa paghahambing at makikita rin ang dalawang salitang magkasalungat na katahimikan at puno ng ingay. At dahil dyan ay narito ang sunod na pagkaing inihanda ng aming cabin crew. At para sa huling pahayag, dumating si Kapitan Tiago kasama ang isang binatang nakasuot ng kulay itim na kasuotan
at mababaka sa mukha nito ang pagdadalamhati at kalungkutan dulot ng pagkawala ng kanyang ama. Mahusay! Mahihinuha sa pahayag na ang binata ay nagluluksa dahil sa mga salitang ginamit na kulay itim, pagdadalamhati, at kalungkutan. At dahil dyan ay narito ang sunod na pagkaing inihanda ng aming cabin crew. Mahusay! Muli ninyong pinamalas ang inyong galing, kaya naman inyong kaalaman ay susukatin sa ating pangkatang gawain. At ito ay tatawagin nating paangat pangkat. Para sa panuto, hahatiin ang mga pasahero sa 4 na pangkat. Basahin at unawain ang mga nakaatang na gawain. Bibigyan lamang kayo ng 5 hanggang 7 minuto para sa paghahanda. Para sa pangkat Maria Clara ay ang dula. Lumikha ng 3 pangungusap na kinapapalooban ng pahiwatig na kontekstual at ipamalas ito sa pamamagitan ng kaugalian ni Maria Clara. Para sa pangkat Ibarra ay ang tula. Gumawa ng tula na binubuo ng 2 saknong na ginagamitan ng pahiwatig na kontekstual. Para naman sa pangkat Padre Damaso ay ang slaughter. Bumuo ng kasabihan at bumuo ng isang poster patungkol sa negatibong epekto ng hindi angkop na paggamit ng pahiwatig na kontekstual. At para sa huling pangkat, ang pangkat Doña Victorina ay ang kanta. Bumuo ng isang kanta na nagpapakita ng kahalagahan ng pahiwatig na kontekstual sa isang babasahin. Para sa ating pamantayan ng pagmamarka, nilalaman maayos ang pagkakabuo ng ideya, 15 puntos, kaangkupan ng ideya, may kaugnayan sa paksa, 15 puntos, presentasyon, maayos na naipakita ang naiatang na gawain, 20 puntos, na may kabuoang 50 puntos. Kamangha-mangha, tunay nga ang ipinakita niyong mga presentasyon ay napakagagaling at ang bawat isa ay nagpamalas ng kahusayan sa pag-awit, pagtula, pagiging makata at pag-akto. Kaya naman ay susubukin muli ang inyong galing sa susunod na gawain. Ang gawaing ito ay tatawagin nating destinasyon ng tagumpay. Kung ang pahiwatig na kontekstual ay kinakailangang taglayin ng isang susulat o babasa upang magkaroon ng malinaw na mensahe mula sa pahayag o pangungusap, ikaw bilang isang mag-aaral, ano ang iyong kinakailangan taglayin upang mapagtagumpayan ang hamon na iyong kinakaharap? Para sa akin, ang dapat kong taglayin para mapagtagumpayan ko ang hamon sa aking buhay na kakaharapin ay ang tibay ng loob at tiwala sa sarili. Bagamat alam natin na madami tayong pagsubok sa buhay, hindi ito ang sukatan upang tayo tumigil. Sa bawat pagsubok na ating kakaharapin ay kailangan natin na mas palakasin pa ang ating sarili. Tibayan natin ang ating loob sa bawat hamon na dadating sa ating buhay. Lagi nating alalahanin na kasangga natin ang Panginoon sa mga ganitong sitwasyon. Kinakailangan nating magkaroon ng tiwala sa ating sarili na kaya nating lagpasan lahat ng hamon ng buhay. Walang tutulong sa ating madilim na tinatahak kundi ang ating mga sarili. Kaya naman, nagiiwan ako sa inyo ng mga Isang kasabihan ulit. Kaya naman, nagiiwan ako sa inyo ng kasabihan na sinusubok ka ng panahon hindi para maging mahina, kundi para maging matibay at matagumpay. Kaya naman, dadako na tayo sa sunod na gawain na pinamagatang halaga ng kaalaman. Batay sa ating naging talakayan, mahalaga ba na ang isang mambabasa ay may kaalaman patungkol sa pahiwatig na kontekstual? Ipaliwanag.
Napakahuhusay. Tunay nga namang lahat ng ating tinalakay ay inyong babaunin sa pagbaba ng ating eroplano. Kaya naman, may inihanda akong isang maikling pagsusulit na kung saan ay malalaman at matataya nito ang inyong mga natutunan sa ating mga naging gawain. Para sa panuto, basahin at unawain ang pahayag. Isulat ang air kung ang pahayag ay nagsasaad ng tama at play naman kung nagsasaad ng mali. Para sa unang bilang, ang pahayag na si Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago ang siyang naging tagatanggap ng mga panauhin, ay isang halimbawa ng pagsusuri. Para sa pangalawang bilang, ang pahayag na iginagalang si Padre Damaso bilang kura ng kanilang simbahan, ngunit siya'y kinasusuklaman dahil sa magaspang nitong pag-uugali, ay halimbawa ng paghahambing o kontras. Para sa pangatlong bilang, ang pahiwatig na kontekstual ay ang pagbibigay ng kasing kahulugan sa mga salitang nakapaloob sa pangungusap. Para sa pang-apat na bilang, ang pagsusuri ay ang pagbibigay halaga sa mga salitang naghuhudyat ng pagkakaiba tulad ng pangatnig na subalit, pero at ngunit. Para sa panglimang bilang, ang pahayag na dumating si Doña Victorina lula ng magarbong karwaheng ipinasadya para sa kanya, habang suot ang magara nitong kasuotan at ang nagkikinang alahas sa kanyang katawan, ay isang halimbawa ng paghihinuha. Mahusay. Tunay nga namang pinahanga ninyo ako bilang inyong kapitan sa pinamalas ninyong galing. Kaya naman bago kayo bumaba sa ating eroplano ay may iiwan ako sa inyong gawain na makatutulong sa inyo upang lubos pang maunawaan ang ating paksang tinalakay na pinamagatang tuktukuyin at alamin. Para sa panuto, gumawa ng isang liham para sa iyong minamahal at tukuyin kung anong uri ng pahiwatig na kontekstual ang iyong ginamit. Isulat ito sa inyong kwaderno. Lubos ang pasasalamat ng aming airline sa inyong pagsakay at pagtitiwala sa amin. Labis kaming nagalak sa inyong aktibong partisipasyon. Naway muli ninyong piliin ang aming airline para sa susunod na destinasyon na nais ninyong puntahan. Narito na tayo sa inyong destinasyon, ang destinasyon ng tagumpay. Magandang araw at mabuhay!